Nako po. Marindi. Ano yung timba? Ano yung timba? Tatalo na yung bangus. Ang taas ng talo na. Bangus. Wala ako nakapanood ng yan. Hi guys! Panibagong araw na naman ang buhay namin dito sa isla at ngayong araw nga ay pumunta kami sa bahay ng pinsan ni Buyok dahil kukuha nga kami doon ng mga bayabas. Native na bayabas nga ito mga mare at napakaraming ang puno ang nakapalibot dito sa kanilang bahay. Atis nga sana ang balak namin panguhain dito mga mare kaso nga lang ay naibenta na pala nila kaya etong bayabas na nga lang aming kinuha. Wala na rin kasing bunga yung puno nga namin ng bayabas sa likod ng aming bahay at isa pa ay paborito ko nga itong pampaasim sa sinigang kaya naman dinamihan na nga ni Buyok ang pagkuha. Pagka-uwi nga namin ni Buyok mga mare, napansin nga namin na napagkakarami na namang water lily sa harapan ng aming nayon mga mare at parang pahirapan na naman kami nito paglabas. Inakuha naman si Buyok ng mga pahinugi na atis kaya naman agad ko na nga itong inilagay sa aming bigasan para mas mabilis nga itong mahinog. Maya-maya pa ay pumalaot naman kami ni Buyok mga mare at napansin nga namin na may nagpapahango pala doon ng bangus. Sabi ko nga kay Buyok ay dumaan nga muna kami at mambakaw nga kami ng kahit isang piraso man lang ng bangus na pang-ihaw. Tatalo na ng bangus. Okay, matalunan. Kuya, padaan niya. Talunan yun ah. Baka nakakatawa ang bangus. Ang taas ng talo na. Nakakatawa ang bangus. Wala ako nakapanood ng yan. Ano, grabe, ang galing! Nagtatalo na ng bangus. Ang dami. Grabe nga mga mare, sobrang tuwang-tuwa talaga ako nung napapanood ko nga na nagtatalunan nga ang mga bangos dahil bago nga lang ako nakakita ng ganitong nagpapahango ng bangus. Natatawa nga ako doon sa mga nagko-comment sa reels ko mga mare kung sa amin nga daw itong bangusan at ang sagot ko po dyan ay hindi po dahil bang laking pera po ng puhunan sa ganitong bangusan. Milyon po talaga ang kakailanganin para sa ganitong business ng bangusan at wala pa po kaming milyones. Diyos ko dahil. Pero syempre naman mga mare, pangarap din naman namin na magkaroon ng ganitong business at mali naman natin, di ba balang araw ay magkaroon din kami ng ganito at dumating din tayo sa ganitong sitwasyon. Wala naman kasing imposible sa Diyos, kung ibibigay niya talaga ibibigay niya, kaya magantay lamang tayo. Ani. So yun na nga mga mare, hindi na nga tayo nakabakaw ng isang bangus dahil sabi nga ni Buyok ay parang kakaunti nga daw ang nahango at parang nahihiya nga daw siyang mambakaw. Bumalik na nga lang kami sa nayon mga mare at isinama na nga lang ni Buyok ang kuya niya dahil kukunin na nga lang daw nila yung naipon ni Buyok na mga ayungin at napakarami na nga daw. Wala pa nga yatang balak umalis sa mga water lily dito sa harapan ng aming nayon mga mare at parang bakasyon grande yata sila dito. Diyos ko dahil. Nadatnan nga namin sa aming Skylab si Kuya Kabo mga mare at nag-aantay nga siya sa amin dahil hihingin nga daw niya kay Buyok yung mga pinagduluhan ng aming mga tulos. Binigay naman ito ni Buyok mga mare at niloloko pa nga niya si Kuya Kabo at sabi nga niya ay 20 pesos nga daw ang isa kaya naman nagtawanan nga silang tatlo. Kopo. May tagusan pala rito. Ito ang ayungin o. Nako po. Hindi ang ayungin. Baka mahugot to. Hindi. Sige lang mo. Ha? Kaya lang mo. Nako po. Ano? Baka kumulog. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa ba? Saan? Nako. May ayungin. Magic. Napakarami. Ba, isang drum ito. Pero nakalagay na na. Mamili na. Okay, sakali nga rito. Napakarami. Ito ang bandaing.
Nako po. Bili ako talaga. Marindi. Ano yung timba? Ano yung timba? Okay, yun din sila. Nasa ayos kayo lang. Ha! Marindin. Isang bangkang ano? Napagkakaraming ang huli ni Buyok na ayungin mga maret, etong at pinipili na nga ng kuya ang mga similya ng tilapia at ibinabalik nga niya sa Skylab. Marami na nga nag-aantay na magdadaing ng ayungin doon sa aming nayon, kaya naman iduduong na nga rin namin ito. Bago nga lang kami nakahuli ng ganito karaming ayungin simula nga nung naggawa kami ng Skylab mga mare. Inahuli pa nga si Buyok na kulay pulang tilapia mga maret bago nga ito sa aking paningin, kaya nga sabi ko sa kuya itabi nga at aming uulami. Pinapanood nga ako sa TV noon at inaalagaan nga nila yung ganitong klaseng tilapia mga mare at masarap nga daw ang lasa nito. Nagbukod na nga rin kami ng kuya ng pangulam at tamang-tama nga yung mga bayabas na nakuha namin doon sa kabilang nayon mga mare at masarap nga maghigop ng sabaw ngayon. Medyo masama nga ang panahon kanina nung bago kami pumalaot mga mare at umaambon-ambon nga at mabuti na lang talaga nung pag-uwi nga namin ay maganda na nga ang panahon at parang pasikat na nga rin ang araw. Ibebenta nga namin ito ng 50 pesos ang isang salop sa mga magdadaing at kapag nadaing na nga nila ito at napatuyo ay mabebenta naman nila ito ng 400 pesos ang isang kilo. Hindi na rin naman masama mga mare dahil napagkakahirap ng magdaing at ranas na ranas ko nga ito noon nang nagdadaing pa nga ako ng ayungin. Sinimot na nga rin ni Buyok ang mga ayungin dito sa bangka mga mare dahil mabubulok lamang ito dito kapag ka naiwan. Habang naglalakad nga kami, nakaabang na rin pala sa daan si Ate Ana at siya nga ang isa sa kukuha nitong aming mga ayungin. Bali 3 tao nga ang naghati-hati dito sa aming daladalang mga ayungin at salamat sa Diyos dahil nakalabing-4 na salup nga kami. Tig-6 na salup nga itong si Tito Danny at si Ate Meng at 2 salup naman kay Ate Ana. Kaya naman kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay papindot naman ang follow button para palagi nga kayong updated sa aming mga susunod na videos. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.